Salwat sa ngalan ni Jesus. Abilihan na Biblia. Sa bugna 20. 12 hasta 14. Bugna 12. Si Joey na. Bugna 12, 14. Tiga ka record sila. Bugna 12, 11 sugod. 20. Bugna 20. 12, 20. 20. Sulia? 20, 12, sorry. Bugna 20, 12. Slow. Slow. Tabaw, tabaw. No. Bugna 20, 12. Si Lord. Kag nakita ko ang mga patay, ang dalag ko kag magamay nga nagatindog sa atubangan sang trono. Kag ang mga tulunan ginbukad. Ang isa naman katulunan ginbukad, nga amo ang tulunan sang kabuhi. Kag ang mga patay ginhukman bangod sa nasulat sa mga tulunan, suno sa ila binuhatan. Lucy. Yes, Lord. Atisi. Kag ginhatag sang dagat ang mga patay nga yara sa iya, ginhatag sang kamatayon kag Hadis ang mga patay nga yara sa ila. Kag ginhukman ang tag sa tawo suno sa iya binuhatan. Lucy. Yan ang kamatayon kag Hadis gintagbong sa linaw nga kalayo. Ini amo ang ikaduhang kamatayon, ang linaw nga kalayo. Kamayan Diyos magpakamaan. Ang mga langit mo, Diyos agamahan. Nag-pray kami, ikaw mag-bless sa amin. Kabayan wala ang Espiritu mag-guide sa amin. Wala kami dangpan kung ikaw na pinamon na imubugay, mag-abugana. Ang mga wala diri, buligi sila sa imubugay. Na pinamon ang bata ni Lord, Sister Lord, ikaw ang bibigagad, ikaw magproteksyon, kamagdasan na tayo. Sa ngalan ni Jesus, amen. Magapon ko, may hapon siya lahat. Ang kasulatan, nagasiling, nga sa adlaw sang paghukom, abrihan ang mga libro, kag ang sa pagid ka libro. Ini siya manabo pagkatapos ang rapture. Kaysa pagkatapos ang rapture, banamon ng tanan na mapatay. Kag ang kasulatan ni Gasiling na ang tagsa-tagsa kukman sunod sa iya nga binuhatan. Mangyayari yan pagkatapos ng kunting panahon, little season, nasasabi na nakalagaan si Satanas para magdaya sa 4 na panulukan ng mundo. Ngunit, pagkatapos iyan ng milenyum, 1,000 taon na paghahari ni Kristo at ng nobya sa mundong ito. Amen. Ang mga aral o understanding ng mga born again, evangelical, Baptist, ang milenyum doon daw sa langit magaganap ay isang
ang isang kahulugan ng millennium ay kapayapaan. Ilang taon ang kapayapaan? 1,000 taon. So, itong 1,000 taon na kapayapaan ng millennium, hindi ito ma-apply sa langit. Dahil sa langit, walang katapusan. Pero itong millennium, 1,000 taon lang na kapayapaan. Sa mga tuwid, dito yan sa lupa ang millennium. Ang millennium magaganap pagkatapos ng Gera Armageddon na siyang sasabog ang mga bulkan na magaganap din ito pagkatapos ng pangangaral ng 2 propeta. Ito'y panahon na ng malaking kapigatian. At ito, sa panahon yun, ang biyaya ay ibabalik ng Diyos sa mga Israelita. Kinuha, inihinto ang biyaya, ang biyaya sa hintil pagkatapos ng rapture. Sa mga tuwid, ang rapture ay ang katapusan o magtatapos ng biyaya sa hintil. Amen. Dahil babalik ang biyaya sa mga Hudyo. At sa panahon yan, ang mga foolish virgins, mga iglesyang hintil na naiwan sa rapture, ay dadanas ng malaking kapigatian. Matinding pag-uusig. Samantala, nangyayari yan sa mga hintil, ang 2 propeta mangangaral ng 3 taon sa mga Israelita. Sa panahon iyon, maghahandog ang mga Israelita ng pulang baka. 7 pulang baka. Ang 7 pulang baka ay kanila yung timing sa buwan na may kulay dugo. Kanilang itatiming yan. Blood moon. Samantala, sasabi ng mensahe, paliwanag, na ang buwan ay nagsisimbolo sa Israelita na siyang misis ni Jehovah. Si Jehovah, mister ng mga Israelita, bagamat nilang tipan nila sa Diyos, ang Diyos nagawa ng panibagong tipan sa kanila. Ngayon, ano ang mangyayari? Ayon sa Revelation chapter 12, verse 1, nakita ang tanda sa langit. May babae na may damit araw, Israel yun, na may 12 putong na bituin sa ulo. Na ang pagkakaintindi ng mga pare, si Maria yun. Pero yun ay mga Israelita. Dahil ang Israelita, ang kabuuan nito, ay nanggaling sa 7 sa 12 anak ni Israel. Sa 12 anak ni Israel, doon nagsimula ang 12 tribo. At ang 12 tribo ay nasa ilalim ng kautusan. Sila ay maghahandog sa malaking kapigatian ng kapang tradisyon na handog bakang pula sa mga tuwid. Sa panahon iyon ng kaguluhan, na ginugulo ang bayang Israel. Ay ano ngayon nangyayari? Di ba ginagulo sila ng mga Muslim ngayon? Ang mga Israelita? Hindi kaya maghahandog na sila ng bakang pula at magpapatayo sila ng paghandugan ng templo sa lugar na pusis o na inaangkin at nandiyan ngayon ang mga Hamas sa mga tuwid.
tayo ay naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Kaya, nasabi nga, kailangan maghanda tayo dahil ibabalik ng Panginoon ang biyaya sa kanila at talagang tutulungan sila ng Panginoon. Tatayo si Gabriel para sa bayang Israel sa panahon ng malaking kapigtian. Hallelujah! Now, bago yun, ano kaya itong ang ating leksyon ay tungkol sa libro. Brother, basahin mo. Lord. Number 1. Now, the Patmos Vision, 1960. Now I want to just ask you, I'm speaking to you lukewarm church. Tutukoy na, Pentecostal. Hindi mainit, hindi rin malamig, malahininga, maligamgam na iglesia. Sa iglesia, tutukoy dito. Hindi iglesyang backslider, hindi rin ang iglesyang globya. Kundi Pentecostal na iglesia. Malahininga. 10 virgins went out to meet the Lord. May 10 dalaga na lumabas para sa lubungin ng Panginoon. 5 of them was wise, Ang 5 matalino, 5 foolish. ang 5 naman mamang, sleeping virgins. We took this morning that grafted tree. Okay, ano sila? Mga idinugtong na nakahon. Watch, the Bible said Ang sinabi ng Biblia, the books were open. ang mga libro binuksan, mga libro. Okay. Daniel 7:9, Yan sinabi nila sa kay ni Gabriel, kay Daniel. the books were open. Ang mga libro binuksan, That is the book of the sinner. ano yun ang mga books na yun, mga libro ng mga makasalanan. So ano ang mga libro na yun? Books? Marami. Yun ay libro ng mga makasalanan. That is the book. And another book was open. May isa pang libro na binuksan Who came with him? na sumama sa kanya, kay Kristo. The church from the rapture. Sino ito? Ang iglesyang nobya na ni-rapture sasama kay Kristo. Tens of thousands times, thousands came with him and ministered to him. Napakarami pala nun. Napakaraming mga ni-rapture. Sa ating panahon, konti lang ang mararapture. Pero kapag kinutan mo mula sa unang kapanahunan, marami. Kasi napakarami ang sasama sa Panginoon at magmi-minister kasama niya. His wife, the bride. Sino ito? Ang kanyang asawa. Sino ang asawa niya? Ang kanyang nobya. So, ang nobya at asawa, isa yun. Sila ang sasama sa ating Panginoon. His wife came with him, the church. Ang kanyang asawa sa kasama niya, ang iglesia. Tapos bro. Okay? Next, 189. Okay. Judgment. Okay. Judgment was set, and the books were open. Ano yun? Sige. Ang libro binuksan. And another book was open. Dali lang. So, may isa na namang libro pa na binuksan. Una yun. Ang mga libro binuksan. May isa pa libro na binuksan. Which was the sleeping virgin. Ano itong libro ng buhay? Another book? Libro ng matulog na iglesia. Ano ito? Mangmang na dalaga. Mangmang na iglesia. Paano sila naging mangmang? Dahil nandiyan ang pure Word of God, 100%, gusto niya bahagi lang ng salita. Ang gusto nilang paniwalaan na siya naging dahilan
na hindi niya tinanggap ang banal na Espiritu. Amen. Nabubuhay silang banal, pero walang banal na Espiritu. Pag sinabi mong banal, nilinis. Ano ang naglinis kanila? Dugo ni Kristo. Pero dapat sana gagamitin sila. Nilinis, itabi, para gagamitin. Pero walang Espiritu Santo. Kaya paano siya gamitin ng Panginoon? So, ano ito mga foolish virgin? Ito ang mga sleeping virgin, ang foolish virgin, mga dalaga. Sino pala yun? Ang nasa libro ng buhay. Sige. Every man was judged thus from the book. Okay, ang bawat tao ay hinatulan kung ano nakasulat sa libro. You'll be asked to give a reason why you didn't. Magbigay ka ng katuran bago mo ito ginawa. Ano siya sabi? Ang sasabihan dito, yung mga sleeping virgins. Ito nakasulat sa libro. Bakit hindi mo ginawa? Hindi mo pinaniwalaan ng buo ang mensahe. Magbigay ka ng katuran, bakit hindi mo sinunod ito lahat? Sabi sa mensahe, maaaring lagpas na ng ulo, o maaaring dahil sa kanilang mga false prophets, false teachers, na tinuruan sila ng mali. Yun ang katuwiran nila dyan. Sige. And what then? At ano pa? You know better now. Kaya sabi na, alam mo ang mabuti. Mas lalong alam mo. You might not have known it before. Sabi noon, maaaring din mo ito na nalaman noon. But you do now. Pero ngayon, nalaman mo na. Nang may pangaral ang mensahe, alam mo na. Nang marinig mo ang mensahe, alam mo na. Marinoon din parang excuse na yun. Kaya sabi magbigay ka ng katwiran mo. Ayun, wala ka ng katwiran dahil narinig mo na. Sige. Where this righteous will scarcely be saved, where will that sinner and ungodly person appear? Sige. Kung itong mga maturing, halos maliligtas, saan ka papulutin kaya itong mga makasalanan? Sige. One who rejects knows better then rejects it. Ang na tumanggi, nagtakwil, mas nakakalan nila, alam nila kung anong mabuti. Kaso ayaw nila eh. Sige. Where will they appear? Sige. His feet, like Okay, divine tama na. Oh. Next. But Abraham, 1961. But there was now, remember, 1 to 8 na? hindi na, 1 to 1 naman siya. Alam mo na yan, no? Oh, Abraham na. 3 Hindi, classes. itong una. Tapos na to? Ano to? Numero ano to? Patmos Vision, 189. 1 to 9? Oh, Sige, next. Abraham. Sige. But now remember, there's 3 classes. Always. Mayroon 3 klase lagi. Sige. At the judgment, we Ito find na, out sa paghukom ating napansin, the bride ang nobya comes back with Christ. bumalik kasama ni Kristo. Sige. In Daniel, 10,000 times 10,000 came. Maraming mapinili ang bumalik dating. The judgment was set. Ang paghukom na pagkastad And the books at ang mga libro were open. binuksan. Another book was open, May isa pang libro na binuksan. which was the book of life. Na siyang libro ng buhay. See, the sleeping virgin come up for the judgment. Kaya nga itong mga tulog na dalaga, sila'y haharap sa paghukom. Saan na nakasulat pangalan? Doon sa libro ng buhay. And the book of the ungodly was open. At ang libro ng Ungodly. ng Diyos noon, hindi maka-Diyos, makasalanan, ay binuksan. He separated the sheep from the goats. Na-separate. Ibinukod. Ang tupa sa kambing. Kailan?
sa araw ng paghukom. Sige. But the raptured church come back with him. Pero ang iglesia ni Rapture, babalik kasama ni Kristo dito sa lupa. Sige. Basa ko pa next paragraph. Ah, Jesus comes 3 times. sige. He came first to redeem his bride. Andun na, wag na yan. Oy. Ah, Okay na. andun ito mistakes actually. Atin 2 books Japon. Sige. 304, Invisible Union of the Bride. Ah, There is your 2 books. may dalawang libro. One of them is the Lamb's Book of Life. Ang isa, libro ng buhay ng Kordero. Your name on there Ang pangalan na mapinili is ay nandun doon sa libro ng buhay ng Kordero. is predestinated At on there. ika'y itinalaga diyan. It can't go. Hindi ito mawawala, hindi ito mabubura, hindi ito maaalis. Because you can no more take that away. Dahil Nothing. hindi na ito makukuha yan doon. Kahit saan naman parang. Because it was Ay. foreordained to be on there. Dahil itinalaga ito para diyan. Saan nakatalaga, saan yung tanduan, yung ato na pangalan, maka nakasulat, diyan. Wala pang mundo, itinalaga na yung lang. But the regular book of life O mayroong regular na libro. Anong regular na libro? Libro ng buhay. Okay? can take that off anytime. Ang pangalan na nakasulat doon sa regular na libro na siyang aklat ng buhay ay pwedeng matatanggal ang pangalan nila dyan anumang oras. You don't repent, it's off. Kung di sila magsisi, tanggal. Because you're going to stand the judgment. Dahil sila tatayo sa araw ng paghukom. The bride don't even stand the judgment. Ang nobya hindi natatayo sa paghukom, kundi sila nga maghukom. Goes in the rapture. Dahil ang bride ay pupunta sa rapture. Okay. Next bro. Ano ba Sa yan? same Japon. Same sa Japon. Nga libro bro. 308. 308. There is your name on the book of life. Dito na. There's your name ng pangalan mo na ay nasa libro ng buhay. The book of life Ang is libro ng buhay the word of God. ay siyang salita ng Diyos. Anong libro ng buhay? Salita ng Diyos. Because the word is God. Dahil ang salita ay Diyos. And God is the only thing that is life. Kasi ang Diyos lang lamang ang may buhay. Kito ko rin, buhay na walang hanggan. So your name was represented in the Bible. Ang pangalan mo, nagre-representa diyan sa Biblia. Before the Bible become one word. Bago ang Biblia naging libro at bago ang Biblia naging salita. And if you're here to do that, At kung ito'y narinig mo, o kung nandito ka para gawin yun, won't it vindicate that word? okay? Won't the church vindicate itself? Huh? Malachi 4 and all these Okay, things. okay, okay. Basta ipinapakita ng libro ng buhay ay salita ng Diyos. Amen. At ipinapakita ng pangalan ng pinili na sa aklat ng buhay ng Kordero. Amen. Pero ang pangalan ng mga foolish virgin ay nandyan lang sa aklat ng buhay. See? Next bro. Communion. Ah, Like in the book here, the spot there was talking about. ano yung libro niyan? The 2 books being one. Dali lang. Ang dalawang libro ay Excuse me. bilang isa. Ano ang dalawang libro? Ang una, libro ng buhay. Ang pangalawa, libro ng buhay ng Kordero. Ito sila ay isa. Sige. Bakit Book naging isa? of life. The Ang first. libro ng buhay. The first book of life Ang coming up unang libro ng buhay, ano? was when you were born. Nang ika'y pinanganak. O libro ng buhay yan. Sige. That was your natural birth. Sa pamamagitan natin ng natural na kapanganakan. But then one time, Pero minsan, isang Way- pagkataon, way back down in there, there was a little
grain of life. Ang grain of life, buhay na walang hanggan. Maliit lang yan. Period lang yan. See, there is a little grain of life laying there that wonder where did it come from? Saan? Mula na bro. Okay. So, ang tutukoy diyan, para naman ito sa mga pinili na predestinado sa buhay na walang hanggan, na kung saan ang pangalan niya ay nakasulat naman sa aklat ng buhay ng Kordero nang siya kaya siya na born again, itinanganak siya. Dahil kanyang buhay, ang kanyang pangalan, nakasulat na diyan sa aklat ng buhay ng Kordero. See? Amen. Next. Now, if we impute omniscience, Pakinggan nito. See? impute Kung omniscience, ating ibigay sa Panginoon na ang Diyos ay alam niyang lahat ng bagay, we must also accept kailangan tanggapin din natin. He is perfect Siya ay sakdal in wisdom and righteousness. sa kaalaman, sa karunungan at sa katuwiran. Amen. Sakdal ang Panginoon. See? This plan of election Ang plano ng pagpili. and the reprobation Kasi, is the wisdom of God ano daw itong mga bagay? Karunungan ng Diyos. Ang Diyos marunong. See? revealed in all ages Napahayag sa buong kapanahonan. Sa bawat kapanahonan. as it says in Ephesians 1:3-11, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings. Okay. Sabi nga, binigyan tayo ng Panginoon ng pagpapala sa lahat ng pagpapalang espiritual. Kaya sabi ko ng Diyos, ang ating Ama. In heavenly places in Sa Christ, nakalangit na po kay Kristo. according as He has chosen us Ayon sa pagkapili niya sa atin. in Sino Him. pumili? Amen. Siya. Amen. Anong ginawa niya sa atin? Pinili. Pinili. Sa ano, brother? Chosen us in Him. Pinili para sa Kanya. Amen. Sa mga pinili tayo para kay Jesus. Kaya ipinanganak tayo para sa Panginoong Jesus. Kaso sa unang kapanganakan, nag-trap tayo. Pero wala pang mundo, wala pang lahat ng bagay, mayroon ng period tuldok ng buhay na nasa atin. Na ito nga, one time, nang dumating sa atin ang mensahe, ito'y niliwanagan niya, nailawan ang binili yun. At yun ay nabuhay sa atin. Ano yun? Ang buhay na walang hanggan. Na siyang nature ng Panginoon na sa atin. Sige. For the foundation of the world, Bago ginawang mundo, that we should be holy, na without blame, tayo'y dalang na maging banal, holy, what? and without blame, Na walang kasawayan before Him in love, sa Kanya, sa pag-ibig. having predestinated Na us tayo'y tinalaga, unto the adoption. tayo tinalaga para kupkupin. Ano kukup-kup? Banal na Espiritu. Na tayo'y babautismuhan ng Espiritu Santo. Na siyang gagamitin niya parang upang tayo kupkupin. Anak tayo, pero kailan may Holy Ghost upang tayo kukupkupin. Children of children by Jesus Christ to Himself. Mga anak sa kay Kristo Jesus mismo. According to the good pleasure of His will, Okay. to the praise and glory of His grace, accepted in the Beloved, in whom we have redemption through His blood. Meron tayong katubusan. Nasaan? Anong paraan ng katubusan? Sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kung walang dugo, walang katubusan. Yun ang paraan ng Diyos sa kanyang mga pinili. So, His blood, the forgiveness of sins according to the riches ng kasalanan of His grace. ayon sa kayamanan
kayamanan ng kanyang biyaya. Wherein He hath abounded toward us in all wisdom and prudence, See? having made known unto us the mystery of His will. Pinagalog sa atin. Ang karunungan ng kanyang mga hiwaga. So, hindi ko nag-aloob ang mga revelation nito sa kung sino lang, kundi sa mga pinili. Amen. Mga anak ng Diyos. Sige. According to His good pleasure, which He has purposed in Himself, Sige. in the dispensation of the fullness of time, Sige. He might gather together in all one Sige pa. all, Sige pa. both which are in heaven and which are on earth, Sige pa. in whom also we have obtained an inheritance, Sige pa. being predestinated according to the purpose of Him, Sige. who worketh all things after the counsel of His own will. Sige. Thus, if God has so designed that there be ang lahat nito, Diyos ang nag-design. that there be those whose names are placed in a section of the Lamb's Book of Life. Sino ang nag-design? Amen. Sino ang nagplano ng pangalan ay isulat sa libro ng buhay ng Kordero? Ang sagot, Diyos. Sa mga tuwid, plano niya ng pangalan natin, isulat doon sa aklat ng buhay ng Kordero. Sige. Nelson. And cannot be erased, At hindi for ito mawawala. Hindi ito pwedeng mabubula. Sige. they are the names of His bride. Bakit? Dahil ang pangalan na kasulat sa aklat ng buwan ng Kordero, pangalan ng kanyang nobya. Amen. Marriage certificate. Sige. We must accept that. At ito tanggapin. If it also states that there are Kung those kanya din sinabi na yung may mga, ano yun, may mga, whose names ang mga may mga pangalan were placed in the record of the book of life, na nakarecord sa libro ng buhay, hindi sa Lamb's Book of Life, ha? Hindi sa libro ng buhay ng Kordero, kundi sa regular na libro lamang, sa libro ng buhay. May mga pangalan talaga doon, nakasulat doon. Sige. but in the foreknowledge of God, Pero sa kaalaman ng Diyos, they were to fall. sila'y nalang ng Diyos na sila'y mahuhulog, mawawala. Alam niya Diyos ito eh. Sige. And have their names removed. At ang pangalan, natanggal. Tinanggal doon sa aklat ng buhay. Sige. We must accept that. Tanggapin natin yan. Sige. And if there are those whose names were never Mayroon pa pang pangalan talagang wala placed upon a record of life, na hindi talaga nakasulat sa libro ng buhay. We must Walang accept. wala talagang pangalan niya doon. Sige. we must accept that also. Tanggapin din natin. Sige. And if there are those who will enter into life eternal, Dali lang. At kung merong papasok doon sa buhay na walang hanggan, see? after the white throne judgment, Pagkatapos ng white throne, paghukom sa puting throne ng paghukom, solely dahil lang, on the grounds of, dahil lang na may ginawa ang tao, may ginawa lang ground, may ginawa lang. See? of being good and Na kind, siya'y mabuti, good, and kind, and just at matuwid to the elect of God, sa pinili ng Diyos who are His brethren. na kanyang mga kapatid. Then we cannot but accept that. Kaya yung gagawin natin, tanggapin natin. Ang pangalan, hindi nakasulat sa libro ng buhay. Hindi nakasulat sa libro ng buhay ng Kordero. Pero dahil mabait siya at mabuti sa bride, sa pinili ng Panginoon, sa kapatid ng Panginoon, sa kanyang lingkod, anong gagawin doon? Papasok sila sa buhay na walang hanggan.
Kagaya siya sabi ng Panginoon sa Mateo, Kapitulo 25, na ang kambing ay sa kaliwa, ang tupa ay sa kanan. Tatanong ang Panginoon, pasok sa buhay na walang hanggan kayong mga tupa. Nagpala kayong Panginoon dahil na ako'y nagkasakit, ginalan ako. Gutom ako, pinakain nyo. Wala akong damit, binigyan nyo ko. Sinabi, ang tanong naman ng mga matuwid, righteous sila. Pero ang pangalan hindi kasulat. Pero dahil ginawa nila ito sa lingkod ng Panginoon, kung ano ang tatanggapin ng pinagbigyan nila, ginawa nilang mabuti, yun din gagawin sa kanila. Yun din tatanggapin. May buhay din na walang hanggan. Papasok din sila sa buhay na walang hanggan. Kaya maging mabait kayo. At maging mabuti kayo. Hindi nyo alam na ang inyong pinaginawa ng mabuti ay kapatid ng Panginoon. Hindi mo alam, sila pala pinili ng Panginoon. Kaya, huwag kayong maging selfish, maging saking. Huwag kayong maging materialistic. Huwag kayong mamuhay na parang ang pangalan mo kasulat sa regular na libro. Ang pangalan mo na sa special na libro. Talagang hindi nakasulat pangalan niya, pero righteous sila. Alam ng Panginoon sa kanyang karunungan, sa kanyang kalaman na itong mga tao na ito ay tatanggap sila ng buhay na walang hanggan. Pasok kayo sa buhay na walang hanggan. Pero hindi sila born again. Wala din sila sa dugo ng Panginoon. Pero dahil gumawa sila ng mabuti sa lingkod ng Panginoon, tatanggap sila ng gantimpala sa gaya no sa pinagbigyan nila. Sino maka-question? Sabi, sino maka-question sa panukalan ng Panginoon? Alam niya lahat eh. Alam niya kung sino ang tatanggap, alam niya kung sino mahuhulog. Alam niya lahat ng bagay. Ang desisyon na sa tao. Ang tao binigyan niya ng kalayaan. Pre-moral agency. Kaya ang kalayaan niya yan, samantalahin niyo. Sapagkat hindi na magtatagal. Nandiyan na ang bakang pula. Nandiyan na kulay dugo na ang Israel na siyang buwan. Bloody moon! Ang biyaya, malapit niyang ibalik sa Israel. Nasa panahon ng kaguluhan, tulad sa ngayon, magulo. Hindi natin alam kung dito tayo ulit panahon ito. Sa kaguluhan ito, ang templo na pagdadausan ng handog. Pero mga ngaral, ang dalawang propeta, na ang tunay na handog ay si Kristo. Hindi bakang pula. 144,000 ang tatawagin at tatanggap ng Holy Ghost. Kaya lang, ang lahat ito dahil sa panukala ng Panginoon. Hindi natin matutuwa ng Panginoon. Bakit ito? Bakit ganun? Alam na Diyos sa lahat ng bagay. Puno ng karunungan. Puno ng kalaman. Alam niya kung anong kailangan mo. Alam niya kung ano ang nagramdaman mo. Alam niya kung ano ang aking gagawin. Malapit na siya ba? I-double time mo. Hindi lang double time. Triple time mo. Kung marami pa mo kulang, mag-make up ka. Hindi yung make up pa rin yung malipsik. Balikan lang. Punuan mo. Bago dumating sila. Praise God. Nag-iisip ko. Kung ikaw na buhay muli kasama ng Kristo, isipin mo mga bagay na sa ibabaw. I-cripple mo ang iyong paglilingkod. Sapagat hindi na magtatagal ang mundo. Praise the Lord. Naganap ang gera. Ang buwan naging bloody. Dugo, kulay dugo. Israel yan. Na kinakastigo na sila.
ng mga Muslim. Siguro, nandiyan lang, naghahantabay ang China at ang Russia. Naghahantabay niya. Ano ba siya sabi? Sa Revelation chapter 16, mula sa 12. Doon sa gera ng mga dito Magdalena. Si 16-12. Bugna, 16-12. Ang ikanam nga nagula sa iyayahong sa dakong suba nga Euphrates. Kagang tubig hindi naubas sa pag-aman sa andanan tungod sa mga hari dikan sa siblangan. Din hari na mga hari dito sa siblangan. Ang mga hari, China, komunista, sila tatawid tungo sa Ehipto. Mula sa Ehipto, tungo sa Israel. Ano itong nagawa rin? Naganap ang gera. May tayo ba kayo sa panalaman? May tayo ba kayo sa pag-iisip? Paano ang gagawin mo sa paglilingkod sa Panginoon? Magduputan ka! Tumayo, amayin nga lang ito. Diyos na kamahalan. Sa tayo kami sa inyo, Lord. Nakita namin, Lord, paano sinumin sa inyo, malapit ikaw magabalik. Malapit na, Lord, kuhaw ng bugay sa mga hinti. Malapit ang rapture, God. Hallelujah, God. Ipinakita mo sa amin ang iyong panukala. Paano ang iyong kagustuhan? Na hindi namin kagustuhan, kundi kung anong plano mo para sa amin. Para sa lahat. Dahil ang plano mo ginawa mo sa pamamagitan ng iyong karunungan at kaalaman. Sa full knowledge mo. Salamat, God. Hindi mo kami pinabayaan. Lahat na ito ay galing sa iyo. Hindi ito dahil sa amin. Sabi mo nga, Panginoon, mapalad ang isang tao na hindi binibilangan ng kasalanan. Dahil sabi sa mensahe, ang dugo mo ay naghugas sa amin. Ang dugo mo nagpatawad sa amin. Ang dugo mo ay nagtubos sa amin. God, sabi mo, hindi na ito binibilangan ng kasalanan. Salamat, God, sapagkat hindi naman talaga namin sadya na magkasala. Hallelujah. Dahil kami mga born again na. Bagong nilalang ng kay Kristo, bagong nilalang ang lahat ng lumawala ng lahat, bago na. At ang aming iniisip ay kung paano ka namin mapanunod. Salamat kung paano ka namin mapahamuot, Lord. Salamat. Sa ngalan mo, Lord Jesus, po. Amen. God bless.